TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Tama! Hayaan mo ang asawa mo ang sumuko sa'yo! Hay nako! Desidido na talaga ako makipagmatigasan sa kanya. Well, mapangatawanan mo kaya ang hindi pag-uwi sa iyong mag-ama? Bakit hindi? Mabubuhay ako kahit wala sila. Baka ang asawa at anak ko pang hindi mabuhay ng maayos nang wala ako sa piling nila. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, abnormal lang ang relasyon na hindi nagkakatampuhan. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po umari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. At syempre mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ na may Tita Anya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin konsolusyon. Isa ko pang dramahan. Isa ko pang yamutan. Kapag kaalauna na. Drama na! Happy Monday! Happy Lunes! Unang Lunes sa buwan ng February. Yun! Buwan ng mga sawi. Grabe ka. Di ba pwede? Grabe ka. Bakit? Grabe ka. Bakit nga? Gumasunda. Hindi, positive muna para positive pala para muna. yung mga sawi matuwa naman. Sige. Ulitin natin. Buwan ng pag-ibig. Yon, buwan ng pag-ibig. Buwan din ng mga sawi. Yon. Diba? Wala rin. Nakakainit. Buset. At least naman yung positive, sumunod yung negative. Diba? Happy Monday po. Kayo na buwan ng pag-ibig. Yes. Ilang araw na lang. Wala ka pa rin ka-date. Ay, pero sabi nga dito, mamatanya may nagsabi, ay, Christine Dera, ano yung February 14? Wala yun sa calendar namin lampas. May ganun talaga. Sa amin din kulang eh. Ha? Kulang din sa amin. Ay, kulang din. Nawala rin yung 14. Nawala rin eh. Alam ko yung malas 13. Bakit 14 yung nawala? Grabe naman yan. Pero wag niyo pong alisin ng 14 sa inyong kalendaryo. Wag niyo po kalilimutan. Kasi nandito naman ang Love Radio. Pwede kayong, di ba? Kasi ang Tsaka isali mo ako! Hindi pwede yun! Teka lang, kalma muna, pwede? Kasi ang February 14 is Love Radio Anniversary. Yun naman pala. Sorry. O, di ba? So, huwag ka umarte dyan na. Tampalin kita dyan. Sorry. Kung ako chichinilasin mo ko, tatampalin kita dyan. Aray ko. Anyway, ito na nga sinabi ni Papa Jack. Sabi ni Papa Jack, mamata niya? Bakit? Ito sabi niya. Kasi 1, 2, 3. abnormal ang relasyon na hindi nagkakatampuhan. May 1, 2, 3 talaga? Ano to, sayaw? To the left. 5, 6, 7, 8. To the left. To the right. Single, double. Single, Yun lang alam ko double. na step eh. Single, double. Alam mo yung pag-elementary, sa sobrang nakasanayan yung single, double. Hanggang performance nyo na, ang lalakas ang boses nyo. Single, double. Single. At least mamata niya may tono. At least part na siya ng performance. So, diver, after ng performance, yung mga audience, sabi nila, single, double. Single. Buset! Tatampalin ko kayo. Buset! Anyway, eto na nga po, apataparan ko pa paano po mag-react. Number 1 sa Twitter, hashtag mo lamang po, TLCTDS Interactive, o kaya naman po, mag-comment ka lang sa Yes FM Manila Facebook fanpage o kaya Love Radio Manila. Doon po sa thread ng quote ni Papa Jack. Yes, Nez. O kaya naman mag-send ka ng iyong voice message. Yan. Dapat po malinaw, dapat malinaw at dapat malinaw. At bawal bumate. At dapat 30 seconds lamang po ang maximum to the level. Alam ko nakikinig ka sa amin, ha? Proud naman kami dyan. Yes. Kaso, hinaan mo yung radyo. Masyadong mayabang. Wag naman yung naririnig namin yung boses namin. Alam namin nakikinig kayo. Alam na namin ang weird kasi. Tapos, pwede ka rin mag-text kung marami kang load type mo lamang po. TLC space reaction space name and location at isend sa 2600. Now na yan
Yes, Habol pa. umpisahan Habol na pa. natin sa voice message, Mama Tanya, Yes. para ma-encourage Go. sila ng bonggang-bongga. Eto, voice message mula po kay Kazgi Obara Fidelis. Uy, kahit Bisaya, Tagalog, Chinese, pwede yan. Si Kazgi. Kazgi, Kazgi. Pugi si Kazgi, te. Pogi. I-search mo sa Facebook, te. Pugi. Oo, nag-message din yan sa akin. Ay, Sabi ko ni salawahan yan eh. Ikaw, palay, salawahan. 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 Bakit? Wala lang. Pakinggan na natin sinabi ni Kazgi. Kazgi, baby. Pasok. Tama ka dyan, te. Nung nasa Pinas ako, madalas din kami nagkakatampuhan ng misis ko. Kahit na nandito ako ngayon sa Taiwan. Masarap na nagkakaroon kayo ng tampuhan kasi pagtapos ng tampuhan, nandyan ang sobrang sweet nyo. Nandyan ang magaganap ang matinding labanan. Alam nyo, pag mag-asawa. Hindi lang labanan, may adjective pa. Alam mo- May matinding labanan. Alam mo kung saan ako natatawa ang mata niya? Oh. May mga side, kasi naririnig kita eh. Oo, hindi ko mapigilan ang aking reaction eh. O in fairness, Matinding paano labanan kayo, eh. Paano kayo magkakaroon ng matinding labanan? Nasa Taiwan ka nga. Paano yun? Pwede. Hoy, Mama Christine, wala nang hindi nagagawa ngayon sa technology. Ano ba yan? Mamaya. oo. Mamaya, lumabas ba yan? Skandal. Nire-record pala ng asawa mo. In-upload sa YouTube. Ay, nakakaya. Kakaloka. Ano ba yan? Di naman papanoorin. Feeling nyo naman papanoorin. Di naman. Wawa, pero Kazgi, in fairness kay Kazgi, sinabi naman niya na alam mo na kapag ka mag-asawa, again, Yan. para po ito sa mag-asawa. At least alam niya naman. Diba? At least, nagkaroon siya ng parental guidance para sa mga teenager na nakikinig Yan, ngayon. sa may mga spouse lang po yan. Yes. O, Huwag diba? kayong umaano dyan ito naman si Shannon. Si Shannon A. Ernacio. Si Shannon Ernacio ay... Shannon. Shannon eh. Shannon. Go. Ang sarap ng Shannon nyo. Last ko na yun. Last ko na yun. Nakakahiya. Sige na. Oy, may Shannon ka pa ba dyan? Malatang masyado tong Shannon. meron siya 4,979 friends. Oy, famous. Ikaw na yan. Famous. Samantalang ako 1,000 plus lang. Diba yun? Game. Abnormal ang relasyon na hindi nagkakantampuhan kasi ang tampuhan effect na yan ay Ano? recipe na yan ng isang relasyon. Siguro, oo, minsan nagkakatampuhan kasi nga mahalaga kayo sa isa't isa. Minsan may hindi kayo magkakaintindihan ng mga bagay, pero normal lang yan sa isang relasyon. That's love, not sleepwalk. Ha 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 ha. Ba't tama ka na tama dyan? Kasi ganito siya. Kasi ganito yung relasyon. Alam mo kung saan ako natatawa? Ano? May paligsahan ng tahol sa mga aso sa kanila eh, no? Narinig yung mga aso, paunahan talaga, nakakaloka. Kasi sa relasyon. Hoy! Wag mo namang ano Hindi, natutuwa ako pag ganun talaga magsalita. Finesse na finesso siya. Palibasa di tayo finesse. Oh, dapat daw. Ganun daw ang love, hindi libog, sabi niya. Ay, iba yun. Narinig mo sa dulo? Hindi ko na narinig eh, kasi ikaw eh, ang gulo-gulo mo eh. So, yun ang sinabi niya, Ah. huling statement. Oh, sige na nga. O, sabi naman dito ni Jasper Diaz mula po sa Love Radio fanpage comment, tama lang yun, 2 taong nagmamahalan eh, pero kumatampuhin naman na masyado na nagpapabebe, hindi pa din normal yun. Hehehe. Aba, galing ni... Eto si... Mama, Oh. si Ichiro Serafin sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Ichiro. Ito nakabuo siya ng thread eh. May 4 likes yung comment niya. Sabi Grabe. niya, normal lang po ang awayan sa isang relasyon. Minsan kasi sinusubukan tayo ng panahon kung hanggang saan tatagal ang relasyon natin sa ating mga partner, kaibigan at pamilya. At ito po ay isang pagsubok na dapat nating pagdaanan kung tayo'y papasok sa isang relasyon. Kailangan din nating unawain ang ating karelasyon at alamin kung ano ang punot dulo ng isang problema. Ngayon comment si Lester Loreto. Oh. Lalaki sila pareho ha. Oh. Sabi niya, tama, isa kang alamat. Nag-reply si Ichiro. Wahaha, salamat po. Nag-reply ulit si Lester. Sabi Oh. niya, walang anuman. Sabi ni Ichiro, can I add you? Sabi ni, Ayan tayo, sabi ni eh. Lester, oh sure. Sabi ni Ichiro, na-confirm ko na po pala, thank you. Till I met you. Bromance.
Huwag ka na magulo dyan. Yaman sila. Bakit? Natuwa nga ako eh. Yaman mo na. O sabi naman dito ni Mackie and Catherine or at Mako21005 sa Twitter, sabi nila dito, sana maganda ang story kung puro away at selos ang mangyayari, hindi nila mahal ang isa't isa. Tingnan po natin yan kasi si Christopher po ng Love Radio ang bibida bilang Leo eh. Corrected by. Tapos bibida bilang asawa ni Leo, si misihista ng Yes FM Manila. Oo, tapos yung anak po nilang dalawa, si Girlie Lalabandera, si Yes FM Manila. Eh, kailangan pa bang i-memorize yan? Ang gaganap naman bilang Ruben, Totoy Batapo ng Yes FM Manila. Tatay yan eh. Si Ray naman, Rico Panyero ng Yes FM Manila. At si Mother, as usual. Siyempre. Si Laika Barista po ng Love Radio Manila. Ituloy na natin to, Mama Tanya. Yes, push na yan. Ito pa ang kwento ni Leo. Dito yan sa TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Pasok! TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Day, Leo? gulat na gulat ka. Bakit hindi ako magugulat? Hindi mo man lang ipinaalam sa akin na uuwi ka na para... Para ano, Day? para nasalubong kita sa airport. Para salubungin ako? O para itago sa akin ang mga ginagawa mong kalokohan? Leo, wala akong ginagawang kalokohan. Sinungaling! Wag mo akong sigawan! Alam mo ba kung bakit umuwi ako ng biglaan? Asalip na dito sa bahay ako dumiretso, sa sugalan ako pumunta, sa pinagbababaran mo. Dahil gusto kong mapatunayan ang sumbong sa akin laban sa'yo. Galing ka sa sugalan? Oo! Kitang-kita kong lulong ka sa pagsusugal at nagtitimpi lang ako. Hindi nagpakita sa'yo dahil ayokong mag-eskandalo. Kaya hinintay kong umuwi ka bago ako nagpakita sa'yo. Kung nakita mo man akong nagsusugal, naglilibang lang naman ako. Paglilibang ba ang ginagawa mo? Nang halos lahat ng perang pinaghihirapan ko at ipinadala sa'yo ay nalustay mo ng lahat sa sugal. Gayong halos dugo na ang ipinapawis ko sa hirap ng trabaho ko sa ibang bansa. Hindi naman ako laging minamala sa sugal. Katunayan, malaki-laki ang halaga ng napalanunan ko ngayon. Heto! Huwag mong ipagmalaki sa akin ang perang nanggaling sa kalokohan mo. Kung kalokohan para sa iyo ang aking libangan, hindi para sa akin. Maraming uri ng libangan ang hindi masamang biso. Bakit nagpapakalulong ka sa sugal? Masisisi mo ba ako? Mula pagkabata, nagdanas na ako ng katakot-takot na hirap. At kahit hanggang sa nagpakasal tayo, puro hirap na lang ang natikman ko. Sawang-sawa na ako sa hirap. Kaya gusto ko namang makatikim ng ginhawa, ng kasiyahan. Nagsakripisyo ako at nagtiis magtrabaho sa ibang bansa para mapaginhawa ko kayo ng anak mo. Para mapaligaya kayo. Sa pagsusugal ko natagpuan ang kasiyahan ko, Leo. At habang naglilibang ako, nalilimot ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko. At nawawala sa isip ko ang iba pang mga problema ko. Kaya pati ang anak natin pinabayaan mo dahil sa pagbibisyo mo? Hindi totoo yan. Kung totoo ang sumbong sa akin na nagpapakalulong ka sa sugal, malamang totoo rin na pinababayaan mo ang ating anak. Kahit may sakit siya. Walang sakit si Girlie. Hindi ako uuwi ng biglaan kung hindi ko naramdaman na may sakit ang anak ko nung huling tumawag siya sa akin. Huwag na po kayong mag-away ni Mami. Huwag niyo na po siyang kagalitan. Patawarin niyo na po siya, Daddy. Alang-alang sa akin. Anak, itinatama ko lang ang kamalian ng mami mo. Oo! Oo na! Mali na ako! Puro mali ang ginawa ko! Kaya sige, Leo! Sisihin mo ako! Pamukhaan mo ako! Sumbatan mo ako! Awayin mo ako! Saktan mo ako! Patayin mo na ako kung gusto mo! Patayin mo na ako! Umuwi na ang asawa mo, Day? Oho, Papa. Bigla ko siya umuwi dahil may nagsumbong sa kanya na nalululong ako sa sugal at pinababayaan ko ang anak ko. Malamang ng biyanan mong babae ang nagpasama sa'yo. Ang ina ho niya ang mas pinaniniwalaan ni Leo.
Gusto mong kausapin ko ang asawa mo? Wag na ho, Papa. Hindi tama na mas panigan niya ang kanyang ina kaysa sa'yo na sarili niyang asawa. Inaway na ho ako ni Leo. Sinisi. Pinamukhaan, sinumbatan. Sinaktan ka? Hindi ho. Pero masama ang loob ko kay Leo. Kaya umalis ako sa amin. Mabuti dito ka sa akin tumakbo. Alam kong hindi niyo ako matitiis. Mayroon ba namang magulang na nakatiis sa sariling anak? Papa, pwede po bang dito muna ako sa inyo? Maaari kang dumito hanggang gusto mo. Hindi na ho ako uuwi sa amin. Ano man ang desisyon mo, anak, susuportahan kita. Kahit hiwalayan mo ang asawa mo. Inay, ayoko hong magkahiwalay kami ni Day. Kaya pinuntahan ko kayo rito sa inyo. Talagang hindi kayo dapat maghiwalay, Leo. Isinumbong ko sa iyo ang asawa mo, hindi para hiwalayan mo siya, kundi para ituwid mo lang ang ginagawa niyang palso. Naiintindihan ko ho kayo. Pero hindi ka maunawaan ng asawa mo. Kaya nga ho umalis siya sa bahay namin at nagtuloy sa kanyang magulang. Kung papayag ka, kakausapin ko si Day. Para ano ho? Pakikiusapan ko siyang umuwi na sa inyo. Huwag na ho, Inay. Para magkasundo na kayong mag-asawa. Gusto ko magkasundo kami ni Day. Pero malamang lalong lumaki ang ulo niya kapag inamo natin siya. Papaano, Leo? Hahayaan na lang ba nating tuluyang magkahiwalay kayong mag-asawa? Ray, walang kwenta sa akin kahit magkahiwalay kami ng tuluyan ni Leo. Ganyan nga, Day. Huwag kang papatalo sa asawa mo. Nagsugal lang ako para sa kanya. Parang napakalaking kasalanan na ang nagawa ko. Kasalanan at mali lang ang pagsusugal sa mga taong hindi nagbibisyo, no? Makikilala rin ni Leo ang pagkakamali niya sa akin. Tama! Hayaan mo ang asawa mo ang sumuko sa'yo. Desidido na talaga akong makipagmatigasan sa kanya. Mapangatawanan mo kaya ang hindi pag-uwi sa iyong mag-ama? Bakit hindi? Mabubuhay ako kahit wala sila. Baka ang asawa at anak ko pang hindi mabuhay ng maayos nang wala ako sa piling nila. Balaeng Ruben, mabutit nakita tayo at nagkausap. May dapat ba tayong pag-usapan, Balae? Meron. Ang ating mga anak na ngayon ay nagkahiwalay. Ayaw na ni Day na magbalik sa anak mo eh. Paliwanagan mo siya, Balae. Ang iyong anak ang paliwanagan mo. Pakiusapan mo si Day na magbalik na sa kanyang mag-ama. Si Leo ang nag-umpisa ng away nilang mag-asawa. Siya ang dapat magpakumbaba at sumuko kay Day. Pero Balae... Kung magkaiba tayo ng paniniwala, wala na tayong dapat pag-usapan, Balae. Huwag na tayong mag-usap pa. Baka tayo pang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at samaan ng loob. Girlie, nangihina ka na naman ba? Nahihilo? Hindi po, Daddy. Mula po nung umuwi kayo at naipadoktor niyo ako, tuloy-tuloy na po ako nakainom ng mga gamot. Hindi na po ako nahihilo at nanghihina. Salamat naman kung ganun. Pero bakit ka umiiyak? Naaalala ko po kasi si Mami. Anak, naaalala ko rin ang mami mo. Walang araw na hindi siya sumagi sa isip ko. At inasam ko na sana'y magbalik siya sa atin. At nang mabuo na uli ang ating pamilya. Ayoko pong magkahiwalay kayo ng tuluyan ni Mami. Hindi naman kami magkahiwalay, anak. Mahigit 2 linggo na pong nakahiwalay sa atin si Mami. Anak, nagpapalipas lang siya ng sama ng loob sa mga lolo mo. Ang inaalala ko po, Daddy, baka nagsusugal na naman po si Mami at nakakaligtaan na naman yung kumain. Daddy, po ka magkasakit siya. Iyan din yung inaalala ko. Daddy, sunduin na po kaya natin si Mami. Anak, ang mami mo ang nagkamali. Hindi tama na tayo ang magpakumbaba at sumuko sa kanya.
Kung ayaw niyo po, ako na lang po ang lalapit sa kanya. Makikiusap po ako kay Mami. Magmamakaawa. Para magbalik na siya sa atin. Wag, girlie. Hintayin nating makilala ng mami mo ang kanyang pagkakamali. At siyang kusang magbalik sa atin. Paano po kung hindi na siya magbalik sa atin, Daddy? Habang buhay na lang po bang magkakawatak-watak ang ating pamilya? Hoy girlie, bawal ang bata dito sa sugalan. Nakikiusap po ako sa inyo, Mang Ray. Kakausapin ko lang po sandali ang mami ko. Wala siya dito. Bago po kayo lumabas ng sugalan, narinig ko po ang boses ng mami ko. Nasa loob po siya. Nagagalit dahil natatalo. Ay naku, imaginary mother. Kaya nga, mainit ang ulo ng mami mo. Hindi mo dapat kausapin. Baka makagalitan ka lang nun, pauluin ka sa puwet. Masaktan ka lang. Hindi po, papasukin niyo na po ako, Mang Ray. Sabi na nga hindi pwede. Mang Ray, para niyo na pong awa. Please. Ay naku, huwag ka nga makulit. Shoo! Umalis ka na rito, alis ka na. Mang Ray, kahit po lumuhod ako sa harap niyo, gagawin ko. Papasukin niyo lang po ako. Pabayaan niyo lang ako makausap yung mami ko. Nagpapatawa ka ba? Hoy girlie, hindi ako si Miss Minchin at hindi ikaw si Princess Sarah. Wala akong patatas. Maawa na po kayo sa akin. Aba? Bakit lumuhod ka pa sa harap ko? Hoy, hindi ako Diyosa, fairy ako, no? Girlie! Mami! Ano ba kalokohan niya ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan! Ay naku, day, nakaka-imber na yung Junakis mo. Ikaw na nga yung bahala dyan sa anak mo. Mami, huwag po kayong magalit sa akin. Kaya pala ako minamala sa araw na to dahil sa'yo? Hindi na lang naman po ako para makiusap sa inyo eh. Mami, uwi na po kayo sa atin. Wala na akong balak makisama pa sa daddy mo. Mara nyo na po mawa, Mami. Umuwi na kayo. Hindi! Ayoko pong magkaiwalay kayo ng daddy. Mami, umuwi ka na. Kahit alang-alang man lang sa akin. Umuwi na po kayo, Mami. Magsama na po kayo uli ni Daddy. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako uuwi sa atin. Hindi na ako makikisama sa daddy mo. Hinding-hindi na! Girlie, anak. Hindi ka magkakasakit kung hindi mo pababayaan ang sarili mo. Huwag niyo po akong alalahanin. Mula kasi nung umalis sa poder natin ang mami mo, madalas ka nang umiiyak. At halos hindi ka na kumakain. Hindi ka natutulog. Hindi ko po kasi matanggap eh. Magkakahiwalay kayo ni Mami. Sabi ko nga sa iyo, anak, huwag mong problemahin ang mami mo. Magkakasundo rin kami. Magkakasama-sama rin ulit tayong pamilya. Magkakasama-sama lang po tayo kung susunduin niyo ang Mami. Anak. Nakikiusap po ako sa inyo, Daddy. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Sanay niyo na po yung Mami.
yata ako kapag hindi tayo nagkasama-sama uli. Mamamatay po yata ako. Nay, napakabigat ho ng hinihiling sa akin ni Girlie. Kilala kita, Leo. Basta alam mong nasa tamang katwiran ka, pinapangatawanan mo yung desisyon mo, ang prinsipyo mo. Kapag sinunod ko ho ang gusto ng anak ko at lumapit ako kay Day, nagpakumbaba sa kanya, sumuko, para ko na rin hong isinuko ang aking prinsipyo, ang pagkalalaki ko. At kapag ginawa ko yun, baka mawalan ako ng tiwala at respeto sa sarili ko. Naiintindihan kita, Leo. Hindi ko ho alam ang gagawin ko, Inay. Bilang lalaki at ama ng tahanan, tama lamang na panindigan mo ang prinsipyo mo. Pero bilang ama, dapat mong gawin ang makabubuti para sa inyong anak. Nay? Kung ako ang nasa katayuan mo, gagawin kong lahat para sa anak mo. Pero nauunawaan kita, anak. At igagalang ko ano man ang maging desisyon mo. Day? Anong kailangan mo? Wala akong balak pumarito sa mga magulang mo dahil wala akong kasalanan sa pag-alis mo sa atin. Bakit ka pa naparito? May sakit si Girlie. Ikaw ang laging tinatawag niya. Ang lagi niyang hinahanap. Malamang gagaling siya agad kapag nagbalik ka sa atin at nagkasama-sama tayong uling mag-anak. Kung gusto mong magbalik ako sa atin, mag-abroad ka ulit. Para ano? Para magpakalulong ka ulit sa sugal at pabayaan mo na naman ang ating anak? Kung hindi mo susundin ang gusto ko, wala nang dahilan pa ang pag-uusap na to. Puntahan mo si Girlie sa ospital. Hindi. Day, dalawin mo ang iyong anak. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Nag-aaksaya ka lang ng oras dito. Kapag hindi mo dinalaw si Girlie, malamang lalong lulubha ang sakit niya. At malamang bawian siya ng buhay. Saan ho lakad niyo, Papa? Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Leo kanina. Hindi na lang ako lumabas sa kwarto para hindi ako makagambala sa pag-uusap niyo mag-asawa. Papa... Narinig ko, Day. May sakit ang anak mo. Malubha. At kailangang dalawin mo. Papa, hindi ako magpapakumbaba kay Leo. Hindi ako susuko sa kanya. Okay lang sa akin na makipagbatigasan ka sa iyong asawa. Pero hindi ako komporme na tikisin mo ng tuluyan ng apo ko. Para ho sa akin, ang pagdalaw ko kay Girlie ay nangangahulugan na rin ang pagsuko ka kay Leo. Kung ayaw mong dalawin si Girlie, bahala ka. Pero ako, hindi ko matitiis ng tuluyan ng anak mo. Mahal ko ang apo ko. Pupuntahan ko siya. Gusto kong makita at madamayan si Girlie bago maging huli na ang lahat.
Mahal ko po kayo. Mahal rin kita, girlie. Mahal ko rin po si Lolo. Si Lola. Apo, mahal rin kita. Girlie, hindi ako paparito sa ospital. Hindi kita dadalawin kung hindi ka mahalaga sa akin, Apo. Lola. Lolo. Daddy. Anak, huwag kang umiyak. Huwag ka nang mamroblema, Apo. Baka lalo lamang lumubha ang sakit mo. Lolo. Baliwala po sa akin ang sakit ko. Ang importante po sa akin, magkasama-sama uli kami ni na Mami at Daddy. Mabuo uli ang aming pamilya. Madupad lamang po ang pangarap kong yun. Maligaya na po ako na mamatay. Hindi ka mamamatay, girlie. Mami. Hindi ka mawawala sa buhay namin ng daddy mo. Mami, salamat po. Dinalaw niyo ako. Patawarin mo ako, anak. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nakipagmatigasan ako sa daddy mo. Kahit wala naman akong karapatang tikisin kayo. Mami, mahal ko po. Mahal rin kita, anak. Salamat po. Salamat kay Jesus. Dininig niya yung matagal ko nang pinag-pray. Itutuwid ko ang pagkakamali ko, anak. At pupunan ko ang lahat kong pagkukulang sa'yo. Pati sa daddy mo. Kung bibigyan niya ako ng pagkakataon. Kung may nalalabi pa siyang pagtingin sa akin. Sa lahat ng oras ay handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon, Day. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. At ikaw pa rin ang asawa ko. At ang ina ng anak ko. Salamat, Leo. Dapat lang magkasundo kayo at magsama uli kayong mag-asawa. Leo, Day, natural lang naman na nagkakatampuhan kayo. Dahil abnormal ang relasyon na hindi nagkakatampuhan. Ang sabi ni Papa Jack, abnormal lang ang relasyon na hindi nagkakatampuhan. Sulyap ng
TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, abnormal ang relasyon na hindi nagkakatampuhan. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Normal lang naman talaga sa mag-asawa ang magkatampuhan, magkasinghalan, magkalabuan kung minsan. Pero ang hindi po normal ay yung hahayaan nyo maapektuhan ang inyong mga anak. Kinonsider nyo ang galit nyo sa isa't isa, pero hindi nyo naman kinonsider yung taong masasaktan sa tampuhan na meron kayo. Dapat ho bilang magulang, no? Bilang magulang na kayo, huwag nating isipin ang atin lang mga sarili, kundi ang kapakanan ng buong pamilya. Sa kada problema, tama ba na mag-suffer ang anak natin dahil sa problemang meron kayong dalawa? Always assess yourself din. Ako nga ba ang may mali? Pilit na itinatama ang mali? Mali na nga ipaglalaban pa? Maging magandang ehemplo po tayo sa ating mga anak. Hayaang may matutunang magandang anak nyo sa inyo, hindi yung kayo pa na magulang ang may magandang matututunan sa inyong mga anak. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Hiyang-hiya naman ako sa... Sige nga mag-effects. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, no? Oto. Siyempre, ikaw pa. Lagi ang nasunod sa'yo. Ayan tayo eh. May hugot. May hugot ka nun, te. Kapwa, kabisyo, tandaan nyo po, kapag ho ang yabang nyo sa katawan, hindi nyo inalis, tatanda ho kayong kinaiinisan ng mga tao, lalo na ng mga taong mahal mo sa buhay. Wala naman ho kasing mayabang na naging masaya, no? Wala pang nababalitaan na mayabang tumanda hanggang tumanda siya ang yabang niya na siya ay naging fulfilled. 'Di ba? Wala naman hong matandang yumabang na matanda pala, baliktad pala. No, na nagsabi na sila ay natutuwa at naliligayahan dahil puno sila ng kayabangan buong buhay po nila. Halos lahat po kasi ng mapagmataas, sila yung sobrang lagapak pagtanda. Sila yung hindi pinapansin pag umidad. Kaya nga po sa mga mag-asawa, ngayon, no, alisin po yung yabang dahil aminin po natin sa hindi, tanggal ang yabang nyo kapag iniwan na kayo ng pamilya nyo. At walang ibang tatanggap sa inyo sa huli, kundi yung asawa nyo at anak nyo. Kaya naman itama ang ugali, ilugar ang yabang. Yabang pa more. Makapagyabang naman kasi akala mo tama. Isugal ko yung utak mo dun sa ano. Nakakalungkot mamata niya dun sa eksena na sinusundo na siya ni Leo para sa kanilang anak. Alam mo yung nagawa niyang tiisin yung anak niya? Diba? Nasa ospital. Diba? Nasa ospital na yung anak mo. Pakialam ko. Parang sarap niyang ingud-ngud sa imbornal. Oo. At punong-puno ng burak. Puno-puno ng pupo ng cow. Ako simple lang gagawin ko. Alam mo na. Ano? Chichinilasan mo na naman. Ikaw, marami akong stock dito eh. O, tatampalin ko naman siya. Yung mga upod na yung sakong eh. Hindi masakit yun. Ay, sabagay masakit na yun. Oo. Yung mga brado pala hindi masakit. Mabantot na yun, mabantot. Oo, maraming paa na ang gumamit. Yan. Diba? Huwag naman po sana natin gawin yun, kabisyo kapwa. Diba? Lalo na isang ina ka. Yes. Tandaan po natin, ina mo, ang mga ina po, ang siyang may vital role para sa pagbuo ng isang pamilya. Yan, kung diba? ang ina ay nagloko, wasak na talaga ang lahat, yes. Diba? Aminin natin yan, diba? Pag ang tatay, kaya pa ni mother yan. Oo. Pero pag yung mother, nako, hirap, nakakaiyak talaga. Sakit tusok talaga sa puso pag nanay mo yung umalis ng bahay tas ayaw umuwi, di ba? Sakit yan. Iba talaga eh, kasi iba talaga yung pagmamahal ng isang ina. Pero kapag naramdaman mo na binabaliwala ka ng ina mo, ay, yung sakit, friend. Naku, yung mga ina nyo, Yung mga ina nyo, Ina nyo kayo, Ina nyo kayo lahat, Mga ina nyo, itali nyo. Itali nyo yung mga ganyang inanay. Diba? Nakakainis eh. Ang sarap tirisin ng buhay ni ina eh. Ina ha? Doon talaga ako naggalainte sa part na, tapos. And then? Thank you. Ayan, God alala ko you. ng nanay ko eh. Diba, doon ako nainis sa part na sinusundo ka na nga, umaarte ka pa. Anak para mo, na nga diba? sa anak mo. Mama Christine.
Ano yung sa puso, kurot sa puso, yung anak mo sinusundo ka, nangal-ngal, aba. Diba? Yung umiyak nga lang yung anak mo kahit siya yung may kasalanan, diba? Nadapat na siya may kasalanan. Sakit na nun kahit siya yung may kasalanan. Ano pa kaya yung ikaw may kasalanan, tapos naninikluhod yung anak mo. Correct. Pagkatanga-tanga naman ito. Tapos, pagkayabang-yabang, wala naman ipagyayabang. Sugal lang naman yung pinagyayabang. Ewan ko ba? Nananalo daw kasi minsan kaya mayabang. Ayan, ako, Diyos Ay, ko. naku. Wala namang insurance sa bingo. Truth labels. Wala namang bahay na makukuha. Pwede rin, may kotse daw. Hindi. Social naman. Pero kung sa street lang, di ba? Wala naman yun. Wala namang pag-ibig yun. Wala namang Truth. Hindi. Tsaka ano ba, te? Umayos ka nga. Anak mo, i-compare. Ay, naku. Diba? Diyos ko, ipagpapalit mo sa bingo. Ay, naku talaga. Ay, naku talaga. Ibibilin mo pa na wala ako dito pag may naghanap. At ito pa mamata niya na ate mo pa na, di ba, nagtiluhod na yung anak mo. Tapos sinaya mo pang talakan ni Fairy. O, di ba, hindi siya Diyosa, Fairy siya. Correction! Yun ang pinaglalaban niya! Correction! Fairy po ako. Hindi ako. Wag mo ako luhuran kasi hindi ako Diyosa. Ako ay Fairy! Ang sarap tesurin. Tampaling kita dyan. At oras po natin, oras na para sa ating TLC Drama Special Interactive. Involved ka dito! At umpisahan mo na ako. Sige, ako. Go. Itong, syempre, 4 ways huwag niyong kakalimutan. Katulad ng mga pinilay namin po kanina, ang voice message yung ganoon dapat kalinaw, maikli, walang bate. Game na. Katulad nitong si Jovangelwin Trajolorica. Si Ate Jovangelwin ay galing sa Zamboanga City. Hello sa mga taga Zamboanga City! At ngayon siya nakatira sa General Santos City! I love it! Ito na. Shh. Pag-ibig ang tumutulak sa atin upang punahin natin ang pagkakamali ng ating mga minamahal dahil nais lang natin ang kabutihan nila. Walang sino man sa atin ang ginustong mapasama sila. At pag-ibig na muli ang magbubuklod sa isang relasyon na unti-unti nang kinakain ng puot at galit. Yun. Uy, bongga si Mother. Diba? Kapag nagtampo, ang magbabalik ay pag-ibig. Pwede bang umibig? Di nasasaktan. Pwede ba? Pwede. Ito naman mula kay Eulohio Alego Oro Jr. Hindi ko na napakinggan in advance, so tingnan natin kung maingay ba. Pinlay ko lang Eulogio Alego. Euloyo. Basta yun na yun. Excuse me. Ikaw ba yun? Ay, naku, anak ng putakte, Kasi naman grabe ka naman kasi, Day. Napakaswerte mo at may anak ka na at mayroon ka pang asawang ganyan. Kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagsusugal. Kasi kung di mo patitigilan yan, dapat sa'yo, iparehab na. Adi ka na masyado. Yun lang. Yun na nga, sinasabi ko Dapat ayusin nyo! Galit siya! Naramdaman mo yung galit niya. Sinasabi ko sa'yo, Day, wag kang ganyan. Di ba makulit ka Anak ka na putakte. Engaged yan kay Catherine Gay Marciales. Nakatira sa Quezon City, Kinikilig. Napapasmile. Ginagalit mo si Kuya Eulohio. Basta yun na yung Eulohio Alego Oro Jr. Huwag mong ginagalit si Junior. Pag nagalit si Junior, baka may magalit. Baka may tumayo. Tumayo mga buhok sa stress sa'yo. Ikaw diba? Sabi sa text line, naaawa po ako kay Girlie, nadadamay siya dahil sa tampuhan yung mag-asawa. Si Day naman, sugarol. Alam mo, Day, di kaya yaman sa bisyo mo. Kung patuloy kayo magmamatigasan, di talaga kayo mabubuo hanggat di kayo nagkakaayos. Dapat sa relasyon, magbigayan at nagkakaintindihan kayo sa isa't isa. Sabi ni Pearly de Guzman ng Dagupan. Diba, Pearly shell from the ocean. Shining in the sun. Shimmering the sun. Shimmering the show? Shimmering the show. Bago. Ganyan kayo sa bagay, updated na. Ganyan yung mga banda. Kunyari kinukulob yung mic sa pero mali yung lyrics. Mali na yung shine. Diba? Nandito ako. Umibig sa'yo.
O, sabi naman dito sa text line pa rin po sa 2600. Pwede po kayo mag-text. Mag-text kayo para isa lang. Oo, text lang. Ikaw ay mag-text mo lang. Mag-text ka, i-type mo. TLC space, reaction space, name and location at isend sa 2600. Yung. Sabi dito, ang tampuhan ay senyales ng matibay na pagmamahalan kasi walang plastikan. Mas maraming tampuhan, mas matatag na pagmamahalan. Sabi ni Romel ng Baguio City. Wow! Hoy Romel, bigyan mo naman kami ng strawberry dito. Oo, tsaka lengua. At tsaka ube. Nung isang beses binigyan po ko ni Christine tira. Ay, bakit? At least, sinimot ko. Oo, ube, dun sa may shepherd. Basta alam mo yan. Hinulaan mo lang. Hindi mo naalala. Shepherd yung... Shepherd. Ano ba yun yung bilihan ng ube sa Baguio? May bisita ako dito, di rin alam. Yung sa tabi ng Celis. Basta yun. Yung sa tabi ng Celis. Nag-imbento ako. Bakit? Yung papuntang Mines View. Ay, oo! Yung daanan doon. Yung pakanan, di ba? Yung pakanan. Ambot na mo rin, oy. Ay, sabi ni Emil Pot Garcia, Emil Pot Garcia, sabi niya, parang adobo lang po yan. Kulang pag walang toyo. Hindi masarap ang adobo pag wala yung isang ingredient. Si Emil Pot ay owner ng The Krusty Krab. Truth labe. Ano yun? Hoy, may nag-text! May nag-text! Sabi dito, hoy, ang ingay niyo, nakakahilo kayo. Sabi ni Jasper ng Coronadal. Yay! Mag-ingay tayo. Ang ingay daw natin. Oo, ganun talaga. Wala kaya pruweba na maingay kami. Eh di ka Ano ba? Teka nga Ano naman yan? At namatahan niya. Kapag hindi tayo ng ingay, edi dead air. Di lang tayo sa mas namin. Patay. DJ po Sante. Ayan tayo Umayos po kayo. O sabi naman dito sa Facebook fan page po. Teka, hahanap rin ako. Sabi po. Yan. Sabi po. Ang sabi. Voice message ni Maria Novelin Hermosa buti ka pa meron Liboon. na. Wala pa eh. Mula po sa Pasig City in our relationship. Pasok! Paano? Pasok! Ito lang ang sabi ni Maria Novelin Hermosa Liboon. Aba, si Novelin? Tagal? Natural lang naman po ang magkatampuhan sa isang relasyon. It's a part of relationship naman po kasi yun. Paano niyo malalaman kung masusolusyonan niyo isang bagay o hindi? Kung hindi niyo nasusubukan. Ano po? Ano po nasusubukan po? Nabitin po ako doon, Novelin. Nabitin ako, Novelin. Kamaingay, may nakikinig na may natutulog. Ay, sorry. Mali off yung radyo. O hindi dagang salamat sa mga taga Coronadal City nga naminaw sa amo. Amot lang kung Bisaya ang dialect yan, pero wala lang. Gusto ko naman Bisaya ba? Ang galing mo talaga. Idol talaga kita. Wala kang naintindihan. Hindi, galing mo. Maalam ka. Hindi rin. Sabi sa Twitter, sabi ni Asilij, yung gutom ka na po, pero tinitiis mo para lang tapusin ng TLC TDS Interactive, involved ka dito. Hindi natin pagmumukha nitong batang to. Anong tsura? Sabi niya, learn to appreciate simple things because they are ones that can make you most happy. God is love. Ano daw? Taga Dumaguete City. Ay, halos sa mga taga Dumaguete City. Kumusta na kamodeha, oy? O sabi naman dito ni Randy Sequelan sa Facebook pa rin po ng Love Radio Manila, ay ambot! Magpakumbaba ka kaya, huwag pa irali ng pride. Forgive him or her even if they are not sorry. Just for the sake of your daughter. Yeah. Magkakaayos kayo pag-usapan ng problema at respect every decision that you make. Diba? Kasi naman yung anak yung nagsasuffer eh. Huwag mo nang isipin yung pride pa. Yung anak yung nakakaawa eh. Tama. Ay naku, susumiyo ka ate. Diyos ko po. Ay naku. Yan nga pa ang kwento natin ngayon. Isa pa. Si Liza Verbo. Voice message. Ako din meron eh. Sige. Ikaw mauna. Hindi pala sabi niya hi lang pala. Ay. Ikaw. Sige. Sabi ni Liza Verbo. Verbo. Tama. Ang tampuhan minsan ang siyang nagpapatamis at nagpapatibay ng isang relasyon. Sarap kaya ng feeling pagkatapos ng tampuhan ay lalambingin ka ng taong mahal mo, diba? Pakit si ate. Diba? Ang pag-ibig ay parang
Hoy! Umayos Hindi natutuwa ka. ako! Aray ko. Hindi mo ba naiintindihan? Ganyan ka ba lagi? Naiintindihan kita. Yan, thank Ako you. naman ang intindihin mo. Kailan mo ba ako maiintindihan? Huwag kang magtutok-tok dyan! Masakit! Sorry na. Hoy, si ate si ate Verbo. Liza Verbo. Hoy, ang verbo ay Greek word po yan ng word. Galing ko na. Thank you. Pinapasikatan mo ako, Siyempre. Alam mo yung bayot. Bakla! Grabe naman. Walang kabagay-bagay. Ay, maliit na bagay. Oo. Ano nga tawag sa ano? Wait lang. Magre-ready ako. Wala na. na. Si Liza Verbo, nasa Hong Kong yan si ate sa HK. O di ba hindi lang tayo pang nationwide, pang worldwide pa. Tarushi. Hanggang North Pole, hanggang South Pole. We, promise. Sige na nga. Si Coco yan, hindi ako. Ito na nga po. Kukuha, ayusin mo. Sabi po, ano? Ito na nga po ang bumida si Leo, Christopher Love Radio Manila. Bumida bilang Jay, misihista po ng Yes FM Manila. Bilang girl, Lila Labanderas, Yes FM Manila. Palak ka naman siya. Yay! Ang galing-galing na bata. Bilang tatay, si Ruben, Totoy Bato po ng Yes FM Manila. Ray, ayan si Faye Rico Panyero, Yes FM Manila. Hindi ako Faye ako. Si Mother Like Barista po ng Love Radio Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino, Sound Engineer, Jason Sagon, Musical Scorer, Danny Frias, Directed by Episode Director Diego Bandido, and Overall Director Salvador Royales. Maraming salamat po Luzon, Visayas, Mindanao. Si Christine Dera po. Ako po yun. Siya po yun. Arriba hanggang 4 p.m. dito po sa Love Radio Manila. Pag 4:01, di na po siya. Wow. Siyempre mula naman po Depende. sa Yes FM Manila, ang DJ na may tea hanggang alas 3 ng hapon sa Yes FM Manila, DJ na may tea, Sarnia Chinita. Bibigay solusyon. Pwede rin naman nag-consumption. Isa ko po ang dramahan. Isa ko pang yamutan. Kapag kaalauna na. Drama na. Uy, happy Monday. Ingat. Pwede ba kumebig? TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito.